Isa 911 UNTV. The views expressed in the following program do not necessarily reflect the views of the station and its management. Also, the people and place shown on the reenactment do not necessarily reflect the actual incident, but are utilized only for the program's production purposes. Tulong muna, bagong balita! Dalawang insidente ng hit and run agad na sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Roving Team. Involving motorcycle accident. Kaya dali-dali naming pununtahan yung lugar. At pagdating namin doon, positive. Andun yung pasyente, nakahiga siya sa kalsada. Sa lungsod ng Quezon, mabilis na narespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang hit and run incident na kinasangkutan ng isang motorsiklo pasado alas 10 ng gabi sa kanto ng Visayas at Congressional Avenue noong ika-29 ng Agosto. Conscious naman siya pero hindi siya makakilos dahil iniinda niya yung pananakit ng kanyang talampakan, pati yung kanyang balikat na hindi niya maigalaw na posibleng may dislocation. Kwento ng biktimang si Glenn Erlano, patawid na siya sa intersection dahil nakagreen na ang traffic light sa kanilang direksyon. Subalit dumire-diretso ang truck na nanggaling sa kanyang kaliwa kaya siya nabangga nito. Ayon naman sa nakasaksi sa pangyayari na isang delivery boy, sinubukan niyang habulin ng truck upang makuha ang plate number, ngunit wala umanong nakakabit na plate number sa likod ng truck. Beating rider, ang lakas ng dating niya sa pagdating pagbangga, tinignan niya pa, sumataw uli, dumire-diretso. Hataw na uli, naabot ka sa may Congressional, doon, asa pumunta, giginigitid ako. Agad nga nanilapatan natin ng pangunang lunas yung biktima at nung naisampan na natin siya sa ambulansya, ay dinala natin siya sa Philippine Orthopedic Center kung saan bihasa yung ospital pagdating nga doon sa mga skeletal system natin. After the inspection and palpation and you've assessed the patient to have a fracture, whether it's open or closed, however it lies, ganun mo rin siya i-immobilize to avoid further injury. Sa Quezon Avenue, Inilagan ko yung una, yung pangalawa. Pumasok na yung pangalawa sa akin. nananakit na kaliwang balikat at sugat ang tinamo ng 47 taong gulang na tsuper ng taxi matapos mabangga ng isang rumaragasang kotse madaling araw noong ika-5 ng Setyembre sa U-turn slot sa bahagi ng Quezon Avenue. Kinilala ang taxi driver na si Marlon Loremia. Kwento niya, 2 kotse umano ang nagkakarera ang nakita niyang paparating. Nagawa pa niyang iwasan ng isang kotse, ngunit inabot pa rin umano siya ng isa pa na dali-dali namang umalis sa lugar ng aksidente. Ang sabi nung nakabangga sa akin, sila na lang daw magpapagawa ng sakyan at pagagamot nila ako. Hindi ako pumayag. Matapos napatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Roving Team ang biktima, ay tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Paalala sa ating mga motorista na doble ingat pagdating sa ganyan. Kahit pa naka-go signal na ang ating lane, tingnan pa rin natin yung magkabilang side kung may paparating bang sasakyan bago tayo umabante.
bukas ng panganib, idaya lamang ang numerong 911 UNTV o 911-8688 upang agarang tulong ay maasahan. Kasabay ng walang tigil na pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa, nananatili ang babala ng Department of Health o DOH sa publiko kaugnay ng mga sakit na makukuha sa baha tulad ng leptospirosis na nagmumula sa ihi ng daga. Payo ng kagawaran sa publiko na huwag lumusong sa tubig baha kung hindi naman kailangan para makaiwas sa mga sakit. Kung lumusong na sa baha, iminungkahi ng kagawaran sa publiko na bantayan ang kanilang mga kalusugan at pakiramdaman ang mga sintomas na maaaring may nakuha silang sakit. Kung may maramdamang sintomas, makabubuting kaagad na magpatingin sa doktor. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ay lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, pamumula ng mata, pananakit ng binti, at paninilaw ng balat. Para makaiwas sa mga sakit na nakukuha sa baha, mas makabubuti pa rin ang magpatingin sa mga dalubhasa. Nagbabala rin ang departamento sa mga mauusong sakit ngayong rainy season. Ito ay ang tinatawag na wild diseases o ang mga sakit na waterborne, influenza, leptospirosis at dengue. Ayon sa ahensya, kasabay ng mga pag-ulan at pagbaha, posibleng mawalan din ng supply ng tubig o kaya naman ay makontamina ito na magdudulot ng waterborne diseases kagaya ng diarrhea o pagtatae. Upang makaiwas dito, siguraduhing malinis at ligtas ang tubig na ating iinumin. Uso rin ang influenza o trangkaso kasabay ng ubo. Ang leptospirosis naman ay bunga ng exposure ng balat sa tubig na kontaminado ng ihi ng daga. Babala ng DOH, posibleng maging sanhi ng kamatayan ang ganitong karamdaman. Mabuting ipatingin agad sa doktor kung may nararamdamang alinman sa mga usong sakit na ito. Ugaliin din ang pagkain ng masustansya at pag-exercise upang lumakas ang ating mga resistensya.